Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Yan po, no? Sabi po sa Tagalog, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya. Yan sa inyong mga kabataan, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Tayo pong lahat saglit ay manalangin, tayo pong yumuko. Aming Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa banal mong pangalan. Tunay nga po, nakarapat dapat kang purihin at sambahin, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay sa Espiritu at katotohanan. Aming ang patuloy po kami nagpapalinis sa iyo upang kami ay makaabot sa tunay na pagsamba. Hagasan mo kami ng dugo na Jesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo at selyuhan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang kailanman ay hindi kami maagaw ng kaaway sa iyong mga kamay. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa buhay ng bawat isa. We love you, Father God. We want to offer our life to you. We want to glorify your name. We want to give you the highest praise and worship in the mighty name of your Son, Jesus. And all the people of God will say, Amen and Hallelujah. Yan po. Sabi po dito, let no one despise your youth. Sino po ba yung itinuturing na karapat-dapat maglingkod sa ating Panginoon? Yun lang po ba dapat yung matanda lamang sapagkat marami na silang karanasan? Hindi ba kahit ang mga kabataan ay merong mahalagang papel para sa ating mundo? Amen po? Kayong mga kabataan. Yan meron kayong mahalagang papel na gagampanan. Minsan guilty tayong mga matatanda. Diba, magsasabing, huwag mong hayaan yung mga bata kasi bata pa yan, sabi nila, no? Hindi pa yan kaya yung gawain. Marahil po siguro dahil hindi pa sila seryoso sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pa sila seryoso makinig ng Ebanghelyo. Hindi pa sila seryoso sa tanggapin ang Ebanghelyo. Amen? Ganyan po kasi mga kabataan, malaro, masyadong maloko yan, maraming kalokohan, di ba? Kaya lang, dahil dating ng panglingkod, konti pa lang kaya natin nang kaya nilang ibigay. Pagdating po kasi sa panglingkod, konti pa lang kaya nilang ibigay dahil mga bata pa lang sila. Wala pa silang masyadong karanasan. Amen? O kaya naman, tayo mismong mga magulang. Ay, huwag mong gawin yan. Bata ka pa. Ayan, tayo mismo. Atin silang pinipigilan, di ba? Yan mo, huwag kang pupunta roon. Bata ka pa. Sasabihin ganyan. Maging po sa ating tahanan, ganun. Napakaraming magulang ngayon ang nahilig po saluhin yung mga gawain para sa kanilang mga anak. Ay huwag mo yung gawin. Halimbawa, huwag kang maglaba, di ka naman marunong maglaba, ako na lang. Yan, sasabihin. Huwag kang maglinis, dinudumihan mo lang lalo. Yan. Ang hilig-hilig kaya saluhin yung mga gawain ng mga anak, di ba? May mga magulang na ganyan Kahit po sa pamilya, ganyan. Yan yung mga, minsan nga pag nakikipagligawan nga sila, wala tayong alam di ba? Wala tayong alam. Pero kapag may anak na, biglang may alam na tayo. Ano sabihin? Ma, hindi ako marunong magpaligo ng bata. Yan. Wala akong alam magpaligo ng bata. Biglang may kinalaman ka na, pero nung nagliligawan, wala kang kinalaman, di ba? O ma, hindi ako maalam magpakain ng bata. Ikaw na lang. Pero nililigaw yan, wala kang kinalaman. Pero nung may mga responsibilidad na, ikaw na may kinalaman. Di ba? Ganyan. Kasi mahilig saluhin ng mga magulang yung mga gawain ng mga anak. Di ba ba? Daming ganyan mga magulang Lalo na sa panahon ngayon. Yan, yung mga bataan, ginagawang araw ang gabi. Ginagawang gabi ang araw sa paglalaro ng ML. Yan. O diba? Pagdating ng araw, tulog sila ng tulog. Diba? Tapos makita mo yung isang araw niyang katatulog yan, inuugatan mo yung likod.
Di ba? Makita mo yan, isang araw may ugat na sa likod kahihiga. Ang mga kabataan, huwag niyong hayaang hamakin kayo ni numan dahil sa inyong kabataan. Yan, di ba? Sabi ng nanay ko noon, yun daw matuturog nun, magagana nun. Di ba? No, yung nakakaintindi ng Bicol. Ano sa Tagalog dun? Yung tulog na tulog, madali mamatay. Matuturog nun. Sabi niya, magagada nun. Sabi ng nanay ko niya, sa Bicol kasi nanay ko eh. Pag tulog ka ng tulog, madali ka mamatay. Sabi ganon. Yan. Subalit dito sa 1 Timothy 1:12, sabi dito, sumulat si Pablo kay Timoteo. Si Timoteo ay bata pa. Isang kabataan na palagi niyang kasama at itinuturing niyang anak sa pananampalataya. Sabi niya, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa mga panahon ito, si Pablo ay nasa Macedonia at kasalukuyang tumutugon sa gawaing pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Amen. At si Timoteo naman ay pinagbili na niyang manatili sa Epeso. Yan. Upang pagbawalan ng ibang tao sa pagtuturo ng mali. Alam niyo naman po kasi, maraming false teaching ngayon. Hindi po lahat na nagbabasa ng Bible ay talagang natututunan nila ang salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, ipinagkatiwala ni Pablo ang iba niyang gawain kay Timoteo habang wala siya. Aging tayo man po, kayong mga magulang, ipagkatiwala niyo yung ibang gawain sa inyong mga anak. Hindi naman pakyawan yung mga trabaho niyo eh. Magpahinga naman kayo, mag-relax naman kayo konti. May mga anak kayo, di ba? Magtiwala naman kayo sa kanila. Eh ano ba kung di ganong malinis ang bahay? At least naglinis siya, di ba? Eh ano ba kung hindi masyadong malinis yung damit? At least naglabas siya, di ba? Alam niya, may responsibilidad siya. Bigyan niyo ng responsibilidad ang inyong mga anak upang matuto sila. Huwag niyong sasaluhin yung mga gawain para sa kanila. Amen? Kasi hindi habang panayong nandyan kayo, tumatanda na tayo. Sila pasibol pa lang, tayo palubog na. Eh kung nawala ka na, paano ng anak mo? Hindi siya makatayo. Kumbaga sa bata, palagi mo na lang hawak-hawak, tinuturo ang lumakad. Nawawalan sila ng backbone. Amen? Sa ating pag-aaral ngayon, nais kong ipakita sa inyo kung paano ginamit ng Diyos ang mga kabataan para sa kanyang layunin. At upang malaman ninyo ang uri ng mga kabataang maaaring gamitin ng Diyos. At upang paalalahanan kayong mga nakatatanda na turuan ang inyong mga kabataan na maging responsable. Yan. Diba? Habang madalas gamitin ng Diyos ang mga nakakatanda, tulad ni Moses at ni Joshua sa pagtupad ng kanyang layunin, ganun din naman gumamit siya ng mga kabataan. Si Moses kasi, matanda na nung ginamit ng Diyos. Saka si Joshua, may mga edad na yan. Pero gumamit ang Diyos ng kabataan. Ito ha? Number 1, God use of young people. A, to save Israel in time of famine. Alam po ng Diyos na may darating na taggutom sa Israel. Kaya gumamit siya ng kabataan. Sino po ang ginamit niyang kabataan dito? Si Joseph the Dreamer. Yan. Si Joseph po ay 17 years old pa lang noon. Siya yung tinatawag na Joseph the Dreamer. Siya ang ika-11 anak ni Jacob. Pero panganay siya sa asawa niya, si Raquel. Yan. Kasi ang sinusuyo noon ni Jacob, si Raquel, ang pinakasal sa kanya, yung kapatid ni Raquel. Yan. Kaya, nagsilbi na naman siya ng 7 years para mapangasawa niya si Raquel. Ang panahon na yun, marami na siyang anak sa iba. Yan. Diba? Dahil nakakapagpaliwanag ng panaginip niya si Joseph, yan, mahal na mahal ito ni Jacob kasi nga, ang first love niya ay si Raquel. Yan. Nainggit sa kanya mga kapatid niya. Kaya pinag-isipan siya, patayin. Sabi nga nung, patayin na natin to. Kaya lang, yung panganay nila, si Dan, sabi nga nung, wag natin siyang patayin, kapatid pa rin natin siya. Ibenta na lang natin siya. So may dumating na mangangalakal. Mga traders, no? Hindi nangangalakal, ha? Iba yung nangangalakal sa mangangalakal. Yung nangangalakal ng mga basura.
Yung mga ngalakal, mga business yan, mga traders yan sila. May dumating. Pinenta nila si Joseph. Tapos, yun, pagdating doon, nabili siya ni Potiphar, yung katiwala ng hari sa Israel. Yan. Kita nyo paano na-save. Sa pamamagitan ni Joseph, na-save ang Israel sa taggutom na darating. Amen? Letter B, to deliver Israel from the Palestine. Yan. Dito ginamit ng Diyos si David. Noong mga panahon na yun, nasasakop ng Palesteo ang Israel. At si David ay bata pa. Siya ay isa palang pastol. Yan. Ginamit siya ng Diyos. Diba? Sabi ni David kay Goliath, sino kang hindi tuli na nanlalait sa aming Diyos? Sabi niya ganyan. So, ang ginamit niya lang, tirador, diba? Ginamit niya kay David. Sabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong yan. Batang-bata ka pa, samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Ibig sabihin, sanay na sanay ng warrior si Goliath. Pero hindi natakot sa kanya si David, sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen? Yan. Gumagamit ang Diyos ng mga kabataan. Letter C, to lead Israel to its greatest heights. Yan. Sabi, hinayaan ng Diyos na i-appoint ni David si Solomon. Yan. Si Solomon naman ay anak niya kay Bathsheba. Diba? Yung isa niyang anak ay namatay dahil anak niya yon sa pagkakasalan. Diba? Ngayon, nagkaanak ulit sila ni Bathsheba. Ito ang panganak ng anak niya si Solomon. Ito naman ang in-appoint ni David para maging hari ng Israel na susunod sa kanya. Dahil inaangkin ni Absalom, sabing anak niya yon, ang Israel. Amen? Yan, Yahweh, sabi niya, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking ama, si David, kahit ako'y bata pa at walang karanasan. Kita mo, wala pa silang mga karanasan, katulad ninyo, no? Ng mga kabataan dito. Magsabi nga ng amen ng mga kabataan. Amen. O, kita nyo, ang dami nyo. Yan. Letter D, to restore Judah to the true worship of God. Yan. Ito naman si Uzias. Ilang taon pa lang si Uzias? 8 taon pa lang si Uzias. Noong naging hari ng Judah. Upang maibalik sila sa tunay na pagsamba. Sabi po sa 2 Corinthians 34:1 and 2, sabi, si Uzias ay 8 taong gulang pa lang na maging hari ng Judah. 31 taon siyang naging hari sa Jerusalem. Tulad ng ninuno niya si David, kita mo, descendant din siya ni David. Naging kalugod-lugod kay Yahweh ang mga ginawa niya. Namuhay siya ng matuwid sa edad na 16. Hinanap na niya ang ganap na paglilingkod sa Diyos. At sa edad na 20, tinatag niya ang religious, yan, ilang taon pa lang siya noon? 20, tinatag niya religious reform. Pinatanggal niya lahat ng mga Diyos at naglinis siya ng templo. Nilinis niya yung templo, edad pa lang siya, 20. Di ba? Nilinis niya yung templo, inalis niya lahat ng mga estatwa, yung mga ribulto, mga Diyos-Diyosan doon sa loob ng templo. Yan. At sa edad na 26, ipinarestore niya ang templo. Nirenovate niya ang templo. Kita nyo? Kung paano gumamit ng kabataan ng Diyos. Tapos dito, letter E, to prophesy to the nation. Sabi niya, si Jeremiah naman ito. Dahil bata pa at tuwanging maging propeta. Ayaw ni Jeremiah maging propeta kasi sabi niya, bata pa ako. Sabi niya, subalit sabi ng Diyos sa kanya, bago ka pa ipaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Kaya huwag mo sabihin, bata ka pa, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Iingatan kita. Yan ang pangako ng Diyos sa inyong mga kabataan. Kapag kayo ay may calling, kayo ay may talent, ipagamit niyo yan si Diyos. Huwag kayong matakot. Sabi niya, iingatan kita. Amen? Yan ang pangako ng Diyos sa inyo. Iingatan niya kayo. Letter F, sabi nyo dito, to reveal the sovereignty of God over the nation. Upang ihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kayong mga kabataan, hindi na pala ako bata. Kayong mga kabataan, ang maghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Yan. Ito ay tungkol naman kay Daniel. Yan, kilala niyo rin si Daniel.
Marahil siya ay 12 to 15 years pa lang noong mabihag siya at dinala sa Babylon. Kita niyo kung gaano kababata pa lang mga to. Kaya kayo, huwag niyong hayaang kahit mga bata pa kayo, pagpatuloy niyan. Kung naramdaman niyo mayroon kayong calling, ipagpatuloy niyo yan. Si Daniel, 12 to 15 years pa lang nung mabihag siya, dinala sa Babylon yan. At nung mag-18 na siya, dinala siya kay Nebuchadnezzar at naging siya bilang tagapayo. Sa kabataan niya yun, advisor na siya ng hari. Kung malay nyo, isa sa inyo, maging advisor ni Duterte, o di ba? Ang galing. Mga kabataan, to bring, tapos letter G, to bring the Savior into the world. Ayan si Mama Mary. Ilang taon si Mama Mary nung ipinaglihi niya si Jesus Christ? 14 years old pa lang siya. Yung mga 14 years old sa atin ngayon, nagluluksong tinig pa dyan sa daan. Di ba? Wala nang luksong tinig. Ngayon, wala na yun no? Yung mga kabataan ngayon, puro na lang cellphone ang ginagawa. Pero noon, yung mga 14 years old, ayan, nagluluksong tinig sa daan, ayan, nagsisyoto, ayan, di naranasan ng mga kabataan ngayon, puro cellphone ang ginagawa nila. Pero si Mama Mary, at the age of 14, dala-dala na niya sa kanyang sinapupunan ang Savior. Imagine niyo, napakapalad niya. Kung isa sa inyo naging gano'n, di ba? Napakapalad mo. Kaya nga, bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat. Sabi sa kanya ni Elizabeth, alam niyo ang salitang yun ay hindi panalangin, hindi yun dasal. Yun ay pagbati ni Elizabeth. Kay Mary, sabi nga, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Sapagkat dala-dala niya sa kanya sinapupunan ang Savior. Amen? Letter 8, sabi, to proclaim the gospel to the lost. Ayan. Binabanggit naman dito ay si Timothy. Si Timothy pa rin to. Bata pa rin siya nung isama siya ni Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay. Yung mga bata pa lang siya, kasama na siya ni Pablo sa kanyang paglalakbay. At bata pa rin siya noong pinagbili na siya ni Apostol Pablo para sa mga gawain. Sinabi niya dito, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Diba? Yan ang bilin ni Apostol Pablo sa inyong mga kabataan. Huwag niyong hayaang hamakin kayo sa inyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay niya. Amen? Yan ang mga katunayan na madalas pinipili ng Diyos ang mga kabataan upang matupad ang kanyang mga layunin dito sa lupa. At naniniwala ko na maaari din mangyari ang lahat ng yan sa mga kabataan sa panahon ito. Amen ba? Subalit, ano kanyang klaseng kabataan ang pinipili ng Diyos? Yan. Gumagamit ang Diyos ng kabataan. Pero ano kayang klaseng kabataan ang pinipili ng Diyos? Number 2, the kind of young people God can use. Sabi po dito, letter A, those willing to plead immorality. Yung mga gustong makatakas o makawala sa immoralidad. Ang dami pong kabataan ngayon. Dahil wala ng kahirapan, nakikita ninyo, magtatrabaho sa bar, akala nila, sagot sa kahirapan. Mag-aasawa ng maaga, akala nila, pag-aasawa, sagot sa kahirapan. Hindi nila alam, lalo lang silang naghihirap, di ba? Ang ginagamit ng Diyos, yung mga kabataang kumakawala sa immoralidad ng buhay. Yan ang ginagamit ng Diyos. Kahit na isa kang mahirap, kahit wala kang pinag-aralan, basta ikaw ay nasa matuwid, maaari kang gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Amen? Yan. Halimbawa din po dito si Joseph. Si Joseph the dreamer. Siya ay nagustuhan ng asawa ni Potiphar. Kasi 17 years old pa lang siya. At siguro macho siya, magandang lalaki. Naakit sa kanya ang asawa ni Potiphar. Pero umiwas siya. Kasi nga, asawa yun ng boss niya. Subalit, pinagbintangan siya na rape. Sabi niya, pinagsamantalahan niya ako. Kaya siya ay nakulong. Nakulong siya ng 2 years, si Joseph. Dahil inaakit siya at umiiwas siya. Maaring may mga ganyan, no? Magkakaroon, makukulong ka,
napapagbintangan ka, pero kung alam mong nasa matuwid ka, wala kang dapat ikatakot. Sabi nga ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Amen? Si Timothy, sabi sa kanya, panatilihin ninyong malinis ang inyong katawan upang makakilos dito ang banal na espiritu. Yan. Malinis ang inyong katawan. Mga kabataan, ang ginagawa ninyo, tattoo kayo ng tattoo mula ulo hanggang paa para kayong mga dyaryo. Yan, di ba? Kasalanan po ang nagpapatato. Nakalagay po yan sa Bible. Huwag niyong dudumihan ang inyong katawan kasi templo yan ng Diyos. Yan. Pagkabata ka pa, ang gandang tignan kasi para kang bagong dyaryo. Eh pag matanda ka na, mukha kang lukot na dyaryo. Di ba? Ganon. Pangit-pangit kaya, ang ganda-ganda ng kutis mo. Kutis porcelain ka, tapos bigla mong lalagyan ng kung anong nakaburda. Hindi ka naman damit, burda ka ng burda sa damit. Sa balat mo hindi na nabubura. Di ba? Yan. Panatili nyo para makapanahan ng banal na espiritu sa inyong katawan. Kailangan malinis. O, di ba? Sabi niya, ingatan ninyo to sapagkat mahal ang ipinatubos ko dito. Ang katawan nyo, ang inyong pagkatao, dugo ang ipinatubos ng ating Panginoon. Tapos dinudumihan niya ninyo. Amen? Ingatan niyo yan. Sabi niyo, ang mga kabataang ginagamit ng Diyos, yung mga gustong umalis o kumawala sa immoralidad ng buhay. Letter B, sabi, those willing to trust in God. Yung nakahanda siyang magtiwala sa Diyos. Ito. Katulad ni David, bagamat bata pa siya at bihasa na sa pagkikipaglaban si Goliath, nagtiwala siya sa Diyos. Kahit bata pa lang siya nung nilabanan niya si Goliath, alam niya, nasa likod ko ang Diyos. Kaya kitang talunin, sabi niya kay Goliath. Yan, di ba? Kaya natalo niya si Goliath. Amen? Sabi niya, mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan. Pangako ni Yahweh ay masadyang maaasahan. Sa nagpapasakop siya ay kalasan. Sabi niya yan. Sa 1 Samuel 22:31. Letter C, sabi niya, those willing to seek first, think first. Yan. Dapat alam niyo mga priority niyo. Unahin yung dapat, unahin yung mga importanteng bagay. Katulad ni Solomon. Yan. Sabi ng Solomon ay nanaginip. Kasi bata pa nga siya. Naginip siya, tinanong siya ng Diyos, anong gusto mo? Kayamanan o karunungan? Pinili niya ang karunungan. Sabi niya, gusto ko, bigyan mo ko ng karunungan, matutunan ang mali at ang tama. Yan. Kasi kapag marunong ka, hindi kayo yumaman. Di ba? Sinong matalino hindi yumaman? Sabihin mo nga kung sinong matalino ang hindi yumaman. Kapag matalino ka, maaari kang yumaman. Pero kung wala kang alam, ay nako, kahit marami kang kayamanan, mababangkrut ka. Di ba? Ganun yun. Di ba? Ito ay pinayo niya sa mga kabataan. Sabi sa Proverbs 3:1-6, sapagkat kung tayo ay may pagnanais na unahin hanapin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran, ang lahat ay pagkakaroon niya sa atin. Matthew 6:33, yan. Sabi, seek ye first the kingdom of God. Unahin niyong hanapin ang katuwiran. Lahat ng yan, ipagkakaloob niya sa'yo. Kasi kung hindi matuwid ang ginagawa mo, siyempre puro kapahamakan ang mangyayari sa'yo. Letter D, those willing to seek the Lord with humility. Yung may nagpapakumbaba. Kasi minsan nahanap mo yung Diyos, minsan naman panay ka lang pang, Lord naman, ang hirap naman ang pinagagawa mo. Kailangan ba, dapat ba gano'n? Ayan, nangangatuwiran ka palagi. Pag hinahanap mo ang Diyos, kailangan nagpapakumbaba ka. Amen? Katulad ng ginawa ni Joseas. Kahit bata pa siya, 16 years old pa siya, nagpakumbaba siya sa Diyos. Inalis niya lahat ang mga Diyos-Diyosan. Yan. Ang mga kahoy o tanso sa loob ng templo. Yan. Nilinis niya ang templo. Ayaw kasi ng Diyos na mayroon, di ba sabi ganun, walang ibang Diyos maliban sa akin. Di ba? Kaya nagpakumbaba siya, kaya nilinis niya ang templo, inalis niya lahat yung mga sinasamba ng mga pagan. Yan. Tapos dito, sabi yan, at pinagpala sa Diyos dahil dito. Yan. Pinagpala ng Diyos si Joseas kasi nakita ng Diyos na tapat si Joseas sa kanya kahit bata pa siya. Letter E, those willing to boldly do God's will. Yan, maging matapang ka. Huwag mo sasabihin, ay,
Oy, sabi ng pastor mo, ikaw ang cell group sa mga kababaihan. Ikaw naman ang mag-cell group sa mga kalalakihan. Ayaw ko, di naman ako marunong eh. Di ba? Ayaw ko, di ako marunong, siya na lang. Ganon, di ba? Kailangan daw maging matapang kayo. Para magawa niyo yun, palagi kayong magbabasa ng Bible. Katulad ng ginawa ni Jeremiah, bangat kailangan pa siyang paalalahanan ng Diyos. Nangangaral siya sa gate ng templo. Yan. Sabi niya, bakit ako bata pa ko? Subalit sabi ni Lord, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Yan. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Tingnan mo, binigyan siya ng assurance ni Lord. Kahit kayo mga kabataan, may assurance kayo kay Lord. Makikita niyo yan kapag kayo nagbabasa ng Bible. Letter F, sabi niyo, those willing to be true to their conviction. Yan. Handang ipaglaban ang kanilang pananampalataya. May mga kabataan na kapag ka nagkakagipitan na, uy, hindi naman. Born again ka ba? Di naman. Slight lang. Ayan, sabi niya. Slight lang. Ayaw niya sabihin born again. Hindi niya masabing born again siya. Di ba? Yung mga kabataan ganyan. Uy, ikaw ha? Panay ka na lang Bible, sabi ng barkada mo. Sama ka naman sa amin. O sige na nga. Nagkakaroon ka ng compromise doon eh. Nakikipag-compromise ka. Kahit saan kayo yayain, sumasama ka. Pag niyaya ka sa iglesia, sama ka. Pag niyaya ka sa Katoliko, sama ka. Pag niyaya ka sa Protestante, sama ka. Dahil para kang yung mananampalatayang pangkalawakan, lipad ng lipad. Lipad ng lipad, Ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Maging matapang ka. Kung Kristiyano ka, hindi ka Muslim. Diba? Kung Muslim, yung mga Muslim sila. Sila nga, tatapang nila eh. Nakikipagpatayan pa sila dyan. Alam niyo ba yung mga Muslim, kaya nga nagkakaroon ng jihad war? Kasi religious war yan. Pinapakilaban nila yung kanilang pananampalataya. Bakit ang mga Kristiyano hindi maging ganun? Dapat mga Kristiyano maging ganun din. Ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Diba? Padadaig pa ba kayo sa ibang mga samantalang sa atin, totoong Diyos. Ang Diyos natin, namatay, nabuhay, babalik uli. Yung Diyos ba nila namatay, nabuhay pa uli? Hindi naman, di ba? Yung mga Diyos nila namatay, pero hindi nababalik. Pero yung Diyos natin, namatay, nabuhay, at babalik uli. Yan ang pangako niya. Di ba? Kaya dapat ipaglaban yung inyong mga pananampalataya. Amen? Yan. Letter G. Those who willing to humbly submit to God's will. Yan. Katulad ng ginawa ni Maria. Si Maria din dito, sabi niya, ako alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ng iyong sinabi. Dito kinakausap ng anghel si Maria. Sabi ng anghel sa kanya, ikaw ay magbubuntis. Lukob ng banal na espiritu. Sabi niya, Ang sabi niya, mangyari nawa sa akin ang kalooban niya. Yan. Nagpakumbaba si Maria. Siguro kung mga kabataan lang, hindi nila, si Maria, hindi pa niya alam noon, Kung sa atin kaya mangyari yun, ayoko nga. Hindi ko makilala kung sino yan. Pagkakamalan pa nilang yun. Yung maligno. Di ba? Pagkakamalan pa ng iba yan. Nabuntis siya ng maligno, kaya wala naman tatay. Sabi ng ganyan, Sabi ng ganyan. Pero si Maria, masabi ng hangin, dadalhin mo yan ay lukob ng banal na espiritu. Sabi sa kanya, sabi niya, mangyari nawa sa akin ang nakalooban niya. Di ba nagpakumbate ng gabito ni Maria sapagkat alam niya, walang imposible sa Diyos. Amen? Letter A, sabi, those willing to be an example to others. Maging example kayo sa iba. Katulad ng pagpapaalala ng Apostol Pablo kay Timothy, sabi niya, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan at halin sikarin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalta, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay habang wala pa ako diyan. Sabi ni Kristo, yan, sabi rin ni Kristo sa atin yan. Habang wala pa siya dito. Kasi pangako niya siya ay babalik, di ba? At habang wala pa siya, huwag natin hayaang hamakin tayo ng ninuman sa ating pananampalataya, sa ating pagsasalita, sa ating pag-uugali. Ipakita natin na tayo
ay isang Kristiyano na sumusunod sa ating Diyos. Amen? Sapagkat may pangako siyang babalik. Yan. Iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao sa pangaral ng pagtuturo. Ano po? Huwag mong pabayaan ang mga kaloob mo. Yan. Kung ikaw ay marunong kumanta, marunong ka maggitara, marunong ka sumayaw, paggamit mo kay Lord, huwag mong pabayaan. Kasi pag pinabayaan nyo ang inyong mga kaloob galing sa Diyos, pagdating ng panahon, makakalimutan yan, mawawala yan, babawiin yan. Di ba sabi sa Bible, ang mayroon, bibigyan pa. At yung wala, kukunin pa. Pag binigyan ka ng isang kaloob, gamitin mo. Hindi niyo ba pansin, halimbawa, yung ibang artista, ang yaman na nga nila, marunong pa silang sumayaw, marunong pang kumanta. Ang daming kaloob nila, no? Kasi ginagamit nila. Kung ka, kumanta lang alam mo, ayaw mo pang kumanta, nahihiya ka. Pagdating ng araw ay makakalimutan mo yan. Diba? Kung ang mga kabataan sa panahon ngayon ay tutularan ng mga halimbawa ito, sigurado magiging maayos ang ating mundo. Amen? At tayong mga nakakatanda, dapat encourage natin sila. Yan po. Number 3. Our responsibility to the young. Yan, ang mga responsibilidad nating matatanda sa mga kabataan. Unang-una, receive them. Tanggapin niyo sila bilang sila. Huwag niyo silang ikukumpara sa iba. Yan. Katulad ng sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo, hayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang magpapabilang sa kaharian ng langit. Yan. Kapag ang mga bata gusto nilang maglingkod sa Diyos, hayaan niyo. Hinahayaan niyo ang gala-gala sa daan eh. At pumunta sa church, ayaw yung papuntahin. Nahayaan nyo ang puyat ng puyat siya, no? Pero pumunta sa church, ayaw ninyo. Encourage nyo. Uy na, gising na, Sunday ngayon. Magsimba ka na. Yun na nanay, nasa bahay, ang galing. Kahapat kasama rin ng nanay. Diba? Sapagkat kung tinatanggap natin sila, tinatanggap din natin si Jesus. O, yan ang pangako ni Jesus Christ. Kung tinatanggap natin yung mga kabataan, tinatanggap din natin si Jesus Christ. Yan. Letter B, sabi nga, don't place stumbling blocks in their way. Maging maingat kayo tungkol sa mga ganitong bagay. Huwag tayo maglalagay ng mga katitisuran nila. Ito nanay ko, kasisimba lang pagdating ng bahay, katak ng katak. Ano kayang nangyari sa nanay ko na ito? Ano kayang natutunan sa loob ng church? Sabi ganyan. Tisod na tisod sa'yo yung anak mo. No nga? Diba? Itong nanay ko na ito Bakit kaya? Hindi ko ipaliwanag kung anong ugali meron. Simba naman ng simba, ba't di nababago? Sabi niya ganyan, no? Tisod na tisod yung anak mo sa'yo. Una-una, ikaw ang maging magandang halimbawa sa iyong anak. Ikaw na magulang. Kasi sabi gano'n, di ba, yung mga paalala sa TV kung ano ginagawa ng matanda, ginagawa ng bata. Kagagaling mo lang sa church na doon ka sa nagmamasa ka nung nung mga sing tawag doon? Yung mga blocks na yon, macho. Nagsasangag yung nanay ko, sabi niya, ingay-ingay. Sabi gano'n, no? Kagagaling lang sa church, di ba? Karami ang ganyan Pagkagaling sa church, diretso sa sabong. Kaya paparamihin kong pera ko, tatayasak lang. O, di ba gano'n? Kagagaling lang yun ng church. Tisod na tisod yung anak niyo. Yung anak mo rin nandun doon sa sakla, magkarap na kayo. O, di ba? Ang galing. Huwag daw kayong maglalagay ng stumbling blocks sa kanilang daraanan. Huwag kayong maglalagay ng katitisuran sa kanilang dadaanan. Kasi kung anong ginagawa mo, yung ginagaya niya. Ginagaya ng anak mo yan. Amen? Sabi dito, sapagkat concern ng Ama sa kanilang kalalagayan spiritual. Ayaw ng ating Amang nasa langit na mapabayaan ang sinuman sa maliliit na ito. Ang unang-unang responsibilidad ng magulang. Di sa bahay pa lang tayo ang first teacher
ng ating mga anak. Dapat, unang-una, turuan natin sila ng values. Yan. Ang unang guro ay ang magulang ng bata, ha? Bago siya mag-aral sa eskwela, kailangan naturuan mo na siya ng values. Yan. Diba? Kaya ako, hindi pa ako nag-aaral sa eskwela, nag-first communion na ako. Nasunog pa nga yung damit ko noon, kasi madaling araw, namamalas yung nanay ko, uling. Lace yung damit ko. Nasunog. Pag first communion ako, sunog yung damit ko. Diba? Hindi pa ako nag-grade 1 noon. Nagpapasalamat ako sa Diyos, ang nanay ko noon ganun. Bagamat, hindi siya Christian na born again, pero marami siyang tinuro sa akin tungkol sa values. Yan. Dapat kayo rin mga magulang, maging example kayo ng mga anak nyo, hindi yung ikaw yung nanay na, magsahin nga, pindot ka ng pindot. Laro ka ng laro na cellphone, tapos Facebook ka ng Facebook. Punta nga doon pag-load mo ko. Minutusan pa yung anak mo no? Nakita niyo yung nanay gamer? Yung nanay gamer sa TV? Yung nanay siya, kalaro niya yung mga anak niya? Ang ganda-gandang halimbawa yun, di ba? Gayahin, huwag yung gagayahin niya, di maganda yun, no? Pati ikaw nanay, nakikilaro pa ng ganun. Ang dami mong gagawin Sa bahay lang, hindi nauubos ang trabaho Di ba? Maglaba. Kagising mo sa umaga, maglaba. Magluluto, maglilinis, mag-alagang bata. Pero kapag may mga anak nyo naman, ipaubayan nyo na sa kanila yan. Hayaan sila, ipagkatiwala nyo, kaya na nila yan, kaya nila ginawa yung kaya nila. Amen? Yan. Tapos, letter C, encourage them. Yan. Encourage nyo po sila, huwag ninyo silang pipigilan. Kapag nakita nyo na ang kanilang ginawa ay para sa ating amang nasa langit. Yan. Kapag ang ginagawa nila ay para sa ating Diyos, encourage nyo. Pero kung hindi na magandang ginagawa, huwag nyo nang encourage. Discourage nyo naman. No? Nakikita mo yung anak mo, nandoon din, nakikipagkarakros. Ay, nak, anong ginagawa mo? Nanalo ka ba, nak? Sabi niya. Nakakuha ka ba, nak, pambili ulam? Ayan, na, sabi niya, tuwan-tuwa ka pa, nakikipagkarakros yung anak mo doon. I-discourage mo kapag hindi magandang ginawa. Pero kung maganda, encourage mo. Hindi yun. Anak, halika. Magsawa kang Amerikano para yumaman tayo. Ini-encourage mo yung anak mo. Ini-encourage mo Anak, magsawa ka ng Amerikano para yumaman tayo. Masabi niya. Parang yung kaya ng magulang ganyan. Kala nila pag nagsawa ng foreigner, nakakaangat ka na. Hindi ninyo alam, hirap-hirap kaya ng buhay sa ibang bansa. No? Encourage nyo sila kapag ang ginagawa nila ay para sa ating amang nasa langit. Tulad ng sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Noong nangangaral si Timothy, sabi niya, pagdating dyan ni Timoteo, ipadama ninyo yung pagtanggap sa kanya upang mapanatag ang kanyang kalooban sapagkat siya'y tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kapag ang isang kabataan na i-involve sa gawain para sa Panginoon, huwag po ninyo silang i-discourage. Yan. Huwag niyo silang i-discourage kapag para sa Panginoon ang ginagawa nila. Letter D, despise them not. Huwag niyo silang hahamakin. Nagbilin si Pablo sa mga taga-Korinto tungkol kay Timoteo. Sabi niya, huwag niyo siyang maliitin, sa halip ay tulungan niyo siya upang makabalik siya sa akin ng mapayapa sapagkat hinihintay ko siya kasama ng mga kapatid ko. Ganyan po, no? Kasi sabi niya, ay, bata pa yan, marami pang bigas na kakainin niya. Hindi po kinakain ng bigas, no? Sinasain muna. Hindi mo makakain ng bigas ilaw. Yan. Pagka yung mga bata ang nangangaral, pakinggan nyo din naman. Ang dami po kaya mga, mga pastor na mga bata. At magagaling pa nga silang mangaral sa mga matatanda, di ba? Ako nga Kita nyo si Pastor Rico, 31 pa lang yun, pero galing mangaral, Kaya ako, mas gusto ko ngayon mga kabataan kasi mas-sharp pa yung mga isip niya. Hindi katulad namin matatanda, naglalag na yung utak. Naglalag na. Nagkukulang na ng memory, wala nang mabilang ng memory, no? Diba? Ganon din naman na pinayuhan niya si Timothy na huwag niyang hayaang hamakin siya hinuman dahil sa kanyang kabataan. Yan nga, palagi yung pagsasalita niyo, hindi mura kayo ng mura. Nagkukwentuhan na kayo, mura pa kayo ng mura.
Wala ba mahal? Mura-mura? No? Parang, sabi nga, pinagmamayo mo yung panagkas. Ginagawa niyo matamis yung pagmumura. Parang dessert. Di ba? Yung iba sa kukwento lang. Ang daming mura, umuulan ng mura. Huwag niyong hayaan. Itong batang ito, sabi nito, ang tabil ng batang ito. Puro panagkas yung nasa bibig. O di ba, huwag niyong hahayaan sa pagsasalita niyo, maging magalang kayo sa matatanda. Kahit asar na kayo. Kahit hindi ka nais-nais yung harap ng matanda, galang niyo pa rin. Ganun dapat. Maging mahinahon kayo. Amen? Yan. Totoo po yun. Yung mga kabataan, kaya ng mga kabataan maging active sila sa gawain para sa ating Panginoon. Amen? Nariyan po ang maraming halimbawang pinakita ng Diyos sa atin. Maging si Jesus mismo, alam niyo, si Jesus ilang taon siya nung nangaral siya. 12 years old pa lang si Jesus na magsimula siya sa ministry. Nangaral siya sa templo. Nung nawala siya, at nung araw siyang hinahanap ni Joseph at saka ni Mary, naiwan kasi siya sa templo. Sabi niya, bakit niyo ako hinahanap? Narito ako sa bahay ng aking ama. Nangangaral na siya, 12 years old pa lang siya. Amen? At tayo man po mga nakakadanda, maging maingat din naman po tayo sa pag-encourage na kung ano ang gusto nila. Baka naman huwag nating hayaang mapahamak sila dahil sa kanilang kabataan. Yan. Sa ating pong pagtatapos, saglit nga po tayo yumuko. Yan. Tayong lahat yumuko. Pigit niyo ang inyong mga mata. Yan. Ating magpatugtugan ng konti. Yan. Pigit po natin ating mga mata. Imaginin po natin, nakausap natin ng Diyos. Yan. Kunyari nasa harap ng Diyos. Sige po. Itanong ninyo sa mga sarili ninyo ito. Ako ba ay nasa gawain ng aking ama? Ako ba ay nasa gawain ng aking ama? Naniniwala ba ako na hindi nga niya ako iniiwan o pinababayaan man lang? Sumusunod ba ako sa kanyang mga bilin? Isinasabuhay ko ba ang kanyang mga aral at turo? Yan po, imagine niyo pong kaharap niyo ang ating Diyos, ha? Bilang isang mananampalataya, ibinibigay ko ba ang ating lubos na pagtitiwala sa Kanya? Yan po, analyze niyo po sa inyong mga sarili ng bagay na yan. Ako ba ay nasa gawain ng ating Ama? Naniniwala ba ako na hindi nga niya ako iniwan o pinababayaan mo lang? Sumusunod ba ako sa kanyang mga bilin? Isinasabuhay ko ba ang kanyang aral at turo? Bilang isang mananampalataya, ibinibigay ko ba ang aking lubos na pagtitiwala sa Kanya? Yan, i-analyze po natin ang ating mga sarili kung lahat ng mga ito po ay nagagawa natin. Sige po, patuloy po kayo. Tayo po ay mananalangin. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng panahon sa aking buhay. Purihin ka sa aking kalakasan. Purihin kang maging sa aking kahinaan. Sapagkat naniniwala ako na iwalay sa iyo, ay tunay na po na wala kaming magagawa. Wala kaming may pagmamalaki sa aming buhay, kundi ikaw lamang, o aming Diyos. Lahat ng meron kami ay nanggagaling lahat sa iyo. Ang aming kalakasan, ang aming mga kabuhayan, ang aming karunungan, lahat ay nangyari lamang dahil sa iyong mga biyaya. Kaya't hayaan mong purihin ka ng aming mga labi. Hayaan mong itaas namin ang iyong pangalan. Saan man kami makarating, hayaan mong mabigkas ng aming mga labi ang iyong mga salita sa harap ng mga hindi mananampalataya. At sa mga kasalanang patuloy naming nagagawa, lihim man ito o hayag, kapatawaran po ang aming hinihiling. Tulungan mo po kaming makalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Hayaan mo yung banal na Espiritu ay patuloy na makipisan sa amin sapagkat alam namin na siya lamang ang tunay na maggagabay sa amin tungo sa tamang daan. Ganon din po, Panginoon, patuloy namin idinudulog ang aming mga kapatiran na sa oras na ito hindi namin kasama.
at may mga mabigat na pinagdaraanan. Naniniwala po kami, o aming Diyos, na ikaw ay nasa lahat ng dako. Kaya't kaya mong abutin anuman ang kanilang pangangailangan. Maging ito ay pisikal, spiritual o emosyonal na problema. O aming Diyos at Amang nasa langit, katagpuin mo nga po sila at muling ibalik sa iyong presensya. Panginoon, salamat po, sapagkat alam namin na kahit kami ay dumaan sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katangatutan sapagkat ikaw ay aming kaagapay at ang iyong pamalo at tungkod ang aming matibay na sanggalang. Salamat po, O Diyos, sa walang sawa mong pag-iingat sa amin. Salamat sa lahat ng biyayang patuloy mong inilalaan para sa amin. At sa lahat ng ito, O Diyos, tunay nga pong karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin sapagkat walang hanggan ang iyong kadakilaan. At ito ay hindi kayang ilarawan ng aming mga salita. Karapat-dapat kang sabahin sapagkat ikaw ang Diyos at tunay na hari. Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Marapat lamang na lahat ng may buhay ay sumamba at magpuri sa iyo. Sapagkat sa iyong kaharian ang kapangyarihan at ang kaluwalhati ang walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon Tagapagligtas. Ang lahat ng sabi ng Amen and Amen.